Ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, original 80s Marcos loyalist na nagising sa katotohanan. Correction, hindi po ako bumaliktad. Bagkos ako po ay nagising sa isang katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahala nitong Pangulong BBM. Yun. Komot nagdesisyon ng tama ang Korte Suprema. Bago ang lahat, congratulations po mga Supreme Court Justices. Tama po ang paninindigan nyo para sa katotohanan. Tumayo lamang kayo as per the Constitution. Tama po yung desisyon nyo. At kung ano man po ang pagbabatikos nitong Larry Gadon na to, na dati bumabatikos hanggang ngayon bumabatikos pa rin, siya po ay disbarred na po sa pagiging abogado. Dahil sa kanyang mga pahayag na hindi naayon sa ethical manner. That is against the code of conduct. Isa kang abogado, dapat kagalang-galang ka. Hindi ka dapat nakikita na ikipagdigmaan sa kalye na wala ka namang stand. Mr. Larry Gadon, kung maaari lamang po, ang desisyon po ng Supreme Court ay naayon po sa batas. Kung kayo po ay talagang tunay na abogado, dapat alam nyo po yun. Alam nyo po dapat. Nung una po, taing-taing kayo na hingin ang desisyon ng Supreme Court para masimulan ang impeachment. Subalit ito'y tahasang pinag-aralan ng ating mga magigiting na Supreme Court Justices. Kaya nga po ang final decision po nila ay against the Constitution. Unconstitutional po. Dapat po matuto po tayong rumespeto sa batas. Huwag po tayong nagmamanipulate o nagmamindset ng mga tao. Matatalino na po ang mga mamamayang Pilipino at umiiral na po ngayon ang puso. Masyado na pong kawawa ang bansang Pilipinas. Huwag niyo pong gaanong bobohin. Kayo, lagi po kayo nagsasabi, bobo, bobo. Sino po ngayon ang bobo? Ang umaayon sa konstitusyon o ang kumukontra sa konstitusyon? Sino po ang tunay na bobo? Si Gadon. Si Gadon. Kayo po. Kung kayo po ay matalino, na tulad ng sabi nyo, kami ay bobo, kami ay mga tuta. Sino po kaya sa atin ang tuta? Kami po walang pinagtatanggol dito. Ang pinagtatanggol po namin dito ay ang malayang karapatan ng mga mamamayang Pilipino na anaayon sa batas para po sa bayan. Kung kami po ay sumusuporta sa Duterte, bakit po? Dahil ang Duterte ang tunay na nagmalasakit at nagmahal sa ating bansa. Sa peace and order, nung panahon niya po, napakapayapa po ng bansang Pilipinas. Malaking pasalamat po namin yan sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya para sa akin, Larry Gadon, tumahimik ka na. Dahil hindi po naayon sa batas ang inyong panawagan. At hindi rin po kami mga tuta, kami po ay mga human being. Mga tao po, created by God. Sir, maibalik ko lang yung laban ni Baste at saka ni Torre na naganap itong nakaraang linggo. Anong masasabi niyo dun, sir? Ang masasabi ko dyan, napaka walang kwentang chip itong si Torre. Bakit kamo? Bakit siya namumulitika? Ang main objectives ng isang pulis ay public servant, peace and order, to serve and protect. Ngayon, sa usaping politika, bakit siya nagpapagamit? Bakit siya pumapatol sa mga patutsadahan? Dapat hindi. Separate po yung mga kapulisan natin sa politika. Dapat po wala kayong kinikilingan. Mr. Torre, hindi ko na po kayo sa tawagin general kasi hindi naman po kayo ka-general-general. General problem po siguro. Kaya sana Mr. Torre, wag na po kayong mangimasok sa political na usapin. Pabayaan nyo na po sa mga politiko yan. Ang gawin nyo po, paunlarin nyo ang peace and order, bantayan nyo ang kapayapaan ng bansang Pilipinas, proteksyonan nyo ang mga sibilyan laban sa mga criminality. Yan po ang main objective ng kapulisan. Wag naman po kayong magpakabobo na katulad ni Larry Gadon. Sir, any insight doon sa nakaraang zona ni Presidente Marcos? Ano masasabi mo ron? Well, actually, wala akong masasabing maganda dun eh. Kasi unang-una, natatawa nga ako. Yung iba palakpakan ng palakpakan. Ano po ba yung pinapalakpakan? Ito po ang essence ng SONA. Ang essence ng SONA po, yung mga achievement and accomplishment during that time, during the 3 years of management system. Yung sa loob ng 3 taon po ng pamamahala nyo, dapat yun po ang sinasabi nyo kung ano po ang mga accomplishment, yung achievement po. Pero ang narinig ko po sa SONA, mga pangako, yung pambubudol uli, yung magagandang pangako na hindi pa naman po nangyayari, mangyayari pa lang kung gagawin.
Ang tanong, nung unang nakaraang SONA, marami na pong pangako nagawa ba? Yung flood control na 5,500, nasaan po yan? Puro baha. Nasaan po? Tapos isisisi sa Dolomite? Sinisisi sa Dolomite dahil si dating the best President Rodrigo Roa Duterte ang may proyekto noon at may idea. Kaya idinidikit na naman sa Duterte to blame the Duterte, to demoralize and to remove the credit. Napakaganda po ng Dolomite. Ngayon kung tungkol sa sinasabi nila na mula nung magkaroon ng Dolomite, nagkaroon ng baha. No! Matanda na po ako. Inabutan ko na po ang Senior Marcos. Inabutan ko na ba si Cory, inabutan ko si Noynoy, inabutan ko si Ramos, inabutan ko si Gloria, inabutan ko si Duterte. Alam ngayon po sa inyo, BBM. Pero meron na pong pagbaha. Walang Dolomite, may baha na po. Nagkaroon ng Dolomite, may baha pa rin. Pero ang tanong, hindi po dapat i-blame sa Dolomite. Dahil meron po tayong pinangako kayo sa SONA na 5,500 flood control project. At yan po ay napakalaki ng pondo. 1.4 billion a day. A day po, hindi po a month, hindi po a year. A day. Isipin nyo gaano kalaking pera yan. Yan ang dapat na hinahanap. Hindi ang Dolomite. Ang Dolomite nakatulong sa tourism natin. At nakatulong sa mga mamamayan natin na gustong mag-relax. Dahil maganda yan lugar na Dolomite na yan. Hindi po yan destructive, constructive po yan. Kaya don't blame the Dolomite. Sa tingin niyo po, tama ba yung sinabi ni Presidente Marcos na ganun na daw yung new normal natin? Yan pa, isa dyan ako na-visit. Talagang gigil na gigil ako. Paano magiging normal? Yung naghihirap, nagpipigati ang mga mamayan. Yan ba ay normal? Ang normal, yung hindi ka namumroblema sa pang-araw-araw mo. Pag may ba, hindi ka lumulusong, lumalangoy sa ba, na baka mamaya, leptospirosis ka pa dyan, magkaroon ka pa ng sakit. Diba? Sasabihin mo normal. Mina-mindset lang tayo na tanggapin na natin ang reality na wag na natin hanapin ang pondo. Tanggapin na natin na yan na ang buhay natin, pero mali po yan. Hindi po yan ang buhay ng mga Pilipino. Kung magkakaroon lang po kayo ng sincerity at political will, empathy to the poor Filipino people. Sir, sa tingin niyo bakit ganung katagal? Nung nakaraang SONA ni BBM, pinagbalaki niya yung flood control. Tapos after 1 year, ngayong SONA na to, ngayon niya palang gustong pa-imbestigahan, di ba? Oo nga. Bakit ang tagal ng ano nila? Ngayon gusto pa imbestigahan dahil nahanap na. Pero yung imbestigahan na sinasabi ng ating Pangulong BBM, drawing lang po yan. Getting the sympathy of public. Sino ba sa palagay niyo, sir, yung dapat panagutin sa flood control na yan? Natural, unang-una dyan, sino ba ang tumatanggap ng project? Sino tumatanggap ng pondo? Sino pinagdadala ng pondo? Diba? Kung anong departamento nakakasakop dyan, ang ayon sa aking pagkakaalam, Department of Public Works and Highway, DPWH. Ngayon, kung sila ang tumatanggap ng 1.4 billion a day, sila ang may responsibilidad dyan. Dapat may liquidation or may report na saan napunta yan. Everyday kasi yan 1.4 billion Diba parang kung imagine mo, napakalaking pera yan. Paano na pamamamayang Pilipino? Dapat yan dalhin sa project para walang pagbaha. Hindi man maubos yan, makontrol. Kaya nga flood control project. Kinokontrol ang baha. Pero kung ang pondo nawawala o kung saan na pupuntang bulsa yan, talagang mananatiling pagbaha. Kaya nga mina-mindset na tayo, tanggapin nyo na. Yan na ang normal. Abnormality po yan, hindi po yan normal. Correction please, Mr. President. Hindi po normal ang pamumuhay na lumalangoy ka sa tubig. Kailangan na po pala natin motorboat. Hindi na po mga bus tsaka jeep, hindi na mga bus, hindi na LRT kailangan natin kasi ang kailangan natin ngayon motorboat. O baka naman gusto nyo rin magnegosyo ng motorboat. Kaya gusto nyo nang gawing normal. Hindi po yan normal abnormal po yan. Ngayon ka ba na dapat yung mga proyekto ng gobyerno ay hindi po inahawakan ng mga politiko o kamag-anak ng mga politiko? Ano, no? Yung mga proyekto po ng gobyerno, halimbawa katulad po ng mga flood control na yan, dapat po ba yung mga kontraktor niyan na hindi ka mag-anak ng mga kongresista or ng mga senador? Supposed to be! Nasa ethical manner din yan. Nasa code of conduct din yan. Na dapat, unethical kasi pagka ang kamag-anak, kasi magkakaroon po yan ng connivance sa buhatan. Kasi kamag-anak
O, halimbawa lang to. For my opinion na, wala akong inaano rito, opinion ko to. Baka mamaya may mag-react, opinion ko po ito. Kapag magkamag-anak kasi, ang mayawak ng pondo ng proyekto, malaki ang posibilidad, pagdating sa liquidation, pwede na nilang i-magic yan. Manipulated ang report. Kasi nga magkamag-anak pwede magkutsabahan yan. Sa sa private firm nga, sa private company nga, ang tawag dyan pag magkamag-anak sa isang kumpanya, nepotism. Bawal po yun. As per labor law po, yung nepotism, bawal po ang magkamag-anak sa isang kumpanya. Lalo na po kung gobyerno na humahawak ng milyon-milyon o bilyon-bilyon proyekto. Dapat po, walang kamag-anak dyan. Unethical po yan. Sir, anong masasabi mo doon sa mga nag-standing ovation at tudong palakpak sa nakaraang SONA? Eh, dapat bang palakpakan, sir? Sip! Yun ang tawag doon. Siyempre natural, nasa administrasyon, di ba? Sino ba ang Pangulo? Pero pag talikod niyan, hindi mo alam kung ano na sinasabi niyan. Kaya nga sabi ko nga, Lariga doon, yun ang dapat mong sinasabihan, mga bobo kayo, hindi Sir, kami. uling tanong. Paano mo iniipon yung tubig ba? Ayan pa isa, di ba no? Nakakadiri na di mo malaman kung bakit niya nasabi parang hindi Pangulo no? Alam mo, hindi yan pahayag ng isang Pangulo Tubig ba? Papainumin tayo? No way. Hindi pwede yun. Siya na lang. Yung pag-ipon sa tubig ba, iniipon natin yan, panlaba. Panlaba lang. Hindi natin ginagamit na pang-inom yan. Unhygienic naman. Sobra naman kayo. Ginawa nyo namang masyadong busabos ang mga mamayang Pilipino. Ilang Pangulo ang dumaan, hindi kami naaranas ng payo na ganyan o advice na uminom ng tubig ba o ipunin ang tubig para magamit. Kalukuhan yan. Sir, ano yung reaction niyo doon sa 20 pesos doon na bigas? Parang success naman daw yun. Paano naging success bumibili pa ako ng bigas hanggang ngayon. Magkano, wala pa ako nabibiling 20 for the information. Reality talk lang. Wala pa akong naranasan na 20 pesos na bigas. Kung meron man siguro sa ilan-ilan lang yon. Mga kaalyado lang siguro nila, priority nila. Para masabing nagkaroon Para lang. masabi lang na may 20 pesos na. Pero mga tao rin nila yung tumanggap. Pero kasi ako God knows, hindi po pa ako nakakabili ng halagang 20 pesos na bigas. Ang pinakamababang nabili ko po, 45. 45, 38, yan po. Pero 20, wala pa po. Kaya yan ay isang malaking kasinungalingan. Huwag na lang mangako para walang inaabangan ng tao. No expectation. Salamat, sir. Thank you. Thank you mga kababayan. Sana mabuhay tayo. Bring back home, PRRD. Narito po ang pakikipagkaisa ng dating Marcos loyalist. Ngunit siya po ay inabutan ng kanyang konsensya. Nagbago ang damdamin, nagbagong isipan. Talagang inabutan ng konsensya, no? Walang iba, kundi ngayon ay balik loob, kagaya ni Ka-Eric, balik loob mula sa rebelde at bahagi ng kapayapaan. Ito naman balik loob sa tamang paninindigan, Ginoong Ferdinand. Hindi po sa Topacio, pero matinong Ferdinand din po ito. Salamat Ka-Eric. Tunay nga po na ang pagkakaisa ay laging nagtatagumpay. Ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, original 80s Marcos loyalist na nagising sa katotohanan. Correction, hindi po ako bumagintad. Pagkos ako po ay nagising sa isang katotohanan na gewang-gewang po ang pamamahala nitong Pangulong BBM. Maraming salamat po nga pala sa mga kapulisan natin na naka-pull out dito. Mga kapulisan, maraming salamat po sa inyo. Mga nagbibigay ng peace and order dito sa lugar ng Liwasan. Maraming salamat sa station commander at sa mga pulis na naka-pull out dito. Bago ko simulan, nais ko rin po magpasalamat sa mga organizer, kay Ka-Ferdi Topacio, Attorney Ferdi Topacio, at saka kay Ka-Eric, na tunay nga pong para sa bayan at mamayan. At ang Duterte Youth, at ang Citizen Crime Watch, at ang ang lahat ng parallel group, ang ITSP, Inlay para sa bayan, at dito po lahat, at ang Inlayker, Marcos Alisdan. Ayan po, nagsama-sama po ito. Hindi po ito usapin ng politika. Ito po ay usapin ng bayan at mamayan. Hindi po ito kulay ng politika lang. Ito ay pagmamahal namin sa ating bansa. Dahil tayo po ay lumalangoy na sa kumuloy ng kahirapan. Sa mga Supreme Court Justices, maraming
maraming salamat po sa inyong paninindigan. Bagamat may nagsasabing bobo raw ang desisyon, subalit kayo po ang tunay na talagang lumalaban para sa katotohanan at pinanindigan nyo ang inyong desisyon na unconstitutional ang impeachment. Actually, nakakapagtaka. Bakit pinipilit nila ma-impeach si Ma'am Bibi Sara Duterte na gumaganap naman sa kanyang mandato? At ito ay clear sa Commission on Audit. Pero bakit? Dahil politika po. Ito po ay isang political agenda na gusto nilang mawala ang pangalawang Pangulo para pagdating ng 2028, wala na silang matinding kalaban. Kung tungkol sa impeachment, mas maraming karapat dapat na ma-impeach. Pansinin niyo po ngayon, puro pa ba? Sino ang namamayagpag sa kalsada? Sino ang namamayagpag na magbigay ng mga relief goods? Only OBP! Dahil sila po ang tunay na talagang nagmamahal sa ating bayan at mamamayan, ang Duterte family. Kung bakit ako ngayon ay nagising sa katotohanan. Kaya bago ko tapusin, nilalapit na ako. Marami pa sana. Pero sige lang, marami pa tayong pagkakataon. Bago ang lahat, maraming salamat mga Chief Justices! Salute! Maraming salamat po.